natuloy na rin ang aking lihi dito sa mga burong mangga na gawa ko nung isang araw. Ito nga ay tatambal ko doon sa mga ginawa ko din o minekos-mekos kong chicken fillet. Maaaring napanood nyo na ang video na ito dahil na-upload ko na ito nung isang araw pero hindi ko alam kung anong dahilan ni Mr. M at nagkaroon ito ng violation na flag content. So uulitin natin ang pagba-voice over at yung ibang mga parts or yung mga ibang scenes nito ay i-delete natin at i-edit. So ito nga at pinakilo ko nga sa aking mister itong mga manok na alaga niya dito sa kanyang farm. So kung makikita nyo, hindi sila mga ordinaryong manok na mababa ang timbang. Halos mga 3 to 4 kilos na sila. So sabi ko, hindi ko sila kakayanin at bakali pa rin ako sa bundok ng Araya dahil siguradong magpupumiglas ang mga ito kapag sila ay aking chinugi. So sabi ko sa kanya, ibalik muna niya sa kanilang kulungan at magtatawag ako ng pwedeng tsumugi sa kanila. So, ayun nga, pakakainin muna namin sila ng mga ilang araw at patatabain pa. For 1/4 sa for 3/4. Oh, 9 kilos na yung aking mga manok na ire-ref at dalawa nga lang kaming kakain. Dito nga ay nagpakulo na ako ng tubig habang chinuchugi na yung mga manok. At nasilip ko itong aking mga DIY na dishwashing liquid, liquid detergent at dog shampoo na ino-order ko lang sa Orange app. Kung gusto nyo rin pong mag-order ng mga ganito at kayo lang po yung magmi-mix para makatipid, ilalagay ko po yung link sa baba. Mula nga po nung matutunan ko ito ay hindi na po ako bumili sa mga tindahan o sa mga sari-sari store kasi sobrang tipid po. At fast forward na nga, ito na nga at nakagawa na ako ng burong mangga sa Kapampangan. Hindi ko po alam kung anong tawag sa Tagalog. Ito po ay kinalabaw na ibinabad ko po sa tubig at asukal na may kaunting asin. Ilalagay ko lang po ito sa ref at 2 to 3 days po ay pwede nang kainin. Ito po ay malutong at manamis-namis na itatambal ko po dito sa ginawa kong chicken fillet at yung aking fried chicken na hindi ko na rin na-videohan. Madami-dami din yung nagawa kong chicken fillet at saka yung aking fried chicken. Lalo na mabubusog din yung aking mga alaga dahil nga yung mga buto-buto o yung mga hindi ko na kinuwang mga parts ay iniluto ko na at ipapakain ko na sa mga alaga kong aso at mga pusa. Sakto naman pagdating ng panganay kong anak ay nagluto na siya nitong chicken fillet. At sabi nga niya, saktong-sakto lang daw yung lasa at sakto rin daw at meron siyang mababaon pagluwas niya. At ang dami kong ulam, di ba? So, dakala salamat po!